Sa susulat po, sa 1:13:34, kaya isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, sabi po ng Panginoon sa Kristo, ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Mahalin po natin ang ating kapwa. Ngayon na alam na natin, ang Diyos ay pag-ibig. Diba po? Mapupuno tayo nito. Mapupuno po tayo ng pagmamahal niya. Para tayong isang baso. Isa po tayong baso na empty. Nag-uumapaw po tayo sa pagmamahal ng Diyos. Kala kahit itapon mo yan, hindi. Mapupuno po yan. Ganun po ang pagmamahal. It's abundant. Abundant po. Ano po yung abundant? Walang katapusan. Hindi po masusukat ang pagmamahal ng Diyos. Para tayong isang container na punong-puno ng pagmamahal, ngayon para hindi matapon, anong gagawin natin? Kasi sayang naman eh. Di ba, punong-puno na po tayo yung container natin ng pagmamahal ng Diyos. Anong gagawin natin? Isi-share po natin. Ipamimigay po natin. Nag-uumapaw. Kasi sayang lang eh. Nag-uumapaw na tayo. Puno na ang lalagyan mo, ngayon, i-share mo. Share the love. Isalud mo yung ibang container para malagyan din ang nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos. Maapektuhan po mga nakapaligid sa atin sa pagmamahal. Makikita nila, ay si Jello. Dati sa bahay. Parang nakita ko, parang nagbabago siya. Binago siya ng pagmamahal ng Diyos. Ano kaya ang sikreto niya? Aalamin ko po. Nalaman ko. Ay, nakilala ko ang Panginoon Diyos. That's how we share the love. Magandang araw po sa ating lahat. Happy Mother's Day po. Kalugod po na binigyan niyo po ako ng chance na makapagsalita ngayon sa tulong po ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang grasya lamang po. Slide po. Yan. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Ngayong Mother's Day po, binibigyan namin ng pagpugay at puri ang ating mga mahal na ina. No? Salamat sa kanilang walang sawang sakripisyo, walang sawang pagmamahal, pag-aalaga, pag-aaruga sa mga anak nila, sa mga pamilya nila. So, yun po, no? Sa simula po ng ating mensahe, may ating alalahan muna at pasalamatan yung Panginoong Diyos natin para sa kanilang buhay at pasensya sa atin. Alam niyo po, habang tumatanda tayo kasi marami na tayong nakita tungkol sa pag-ibig. Iba-iba po kasi pag-ibig eh. Iba-iba po yung definition natin ng pag-ibig. Merong masaya sa umpisa, pero nasaktan tayo sa huli. Merong may mga taong nangako na hindi iiwan pero bandang huli nawala. May pagmamahal na nagbago dahil sa problema na ka-encounter ng mga kung ano-ano. At minsan may mga pagkakataon na feeling natin hindi tayo mahalaga sa taong mahal natin. Kaya minsan mapapaisip tayo, ano po ba talaga ang pag-ibig? Ano po talaga ang meaning ng pag-ibig? Saan ito mula? Sino ba kasi nagpauso nito? Meron pong ilan sa atin na may kanya-kanyang ideya kung ano po ang pag-ibig. Minsan, and this is a real love. Ito po ang ating title for today, kung ano po ang tunay na pag-ibig. Minsan may banat po tayo para sa ating mga nagugustuhan, sa ating mga mahal. May mali ba sa akin? Kaya ano, may tama naman ako sa iyo eh. Ahanin mo ba ang calculator kung sa'yo pa lang, solve na ako? Ano? Pero all jokes aside po. All jokes aside. Ang tunay na pag-ibig hindi lang sa salita. Meron po siyang gawa. No? Ito po ay isinasabuhay, ipinaparamdam, ipinaparanas sa ating mga mahal. There's action. Verb po siya. It's an action word. Love is an action word.
At habang nag-aaral tayo ngayon, ito po ang ating isipin. What is real love? Gusto ko pakiisipin po natin, ano ba ang tunay na pag-ibig? Tayo po ay manalangin muna bago natin alamin ang mensahe for today. Let's bow our heads and feel the presence of the Lord. Yes, Father God, Abba Father, kami dumadalangin sa iyo, Panginoon. Naway ang aming isipan ay iyong palawakin, ang aming mga puso ay iyong basagin at hulmahin, Panginoon ko. Naway tanggapin namin ang iyong katotohanan na salita, Panginoon, kung ano ang tunay na meaning at mensahe mo, kung ano ang pag-ibig ba talaga. Iparanas mo sa amin at iparamdam mo sa amin, Panginoon ko, kung ano ba talaga ang tinapos mo 2,000 years ago doon sa krus ng Calvario, Panginoon. Ano ang bigat nun, anong meaning nun, anong significance ng Panginoon ko. Ang aming mga mata, ipakita mo sa amin ang nais mong ipakita. Gamitin mo ako, Panginoon, naway masabi ko ang iyong katotohanan, ang iyong salita lamang, Panginoon ko. At ang mga sasabihin ko ay manggaling lamang sa nais mong ipakita. May your will be done, Lord God. This I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, yun po. Ano ba talaga ang tunay na pag-ibig? So, dahil habang tumatagal ang buhay, marami tayong natututunan kung ano po ang pag-ibig. Marami tayong experiences. At bago natin maintindihan kung ano ang magmahal, kung paano magmahal, kailangan muna natin maintindihan kung paano ba talaga tayo minahal ng Diyos. Ano ang pagmamahal ng Diyos? At dito, natin makikita ang unang katotohanan tungkol sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Wala. Yan. Yan. Real love initiates. So ano po yung real love initiates? Nagpapasimula. Nanggagaling sa Kanya mismo. Sinisimulan. Madalas po sa tao, naghihintayan tayo no? Hinihintay po natin Pag gumawa siya ng kabutihan sa akin, saka lang ako magpapakita ng kabutihan sa Kanya. Pag hindi niya ako binigyan, hindi ako bibigay sa Kanya. Pag ginawa niya ako ng kabutihan, saka lang ako magpapakita ng kabutihan. Pag hindi mo ako binigyan, hindi ka bibigyan. Di ba po? Minsan lumalabas po yung pagiging natin Dapat mauna ka muna bago ako magbigay sa'yo. Pag mahal niya ako, sige, mamahalin ko din siya. Magre-reciprocate po ako. Madalas ganun po tayo Pero hindi po siya. Ang Diyos hindi ganun. Next slide. Nasusulat po sa 1:4-19, umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Kaya po tayo pwedeng magmahal, kaya po may kakayahan tayong magmahal kasi nauna po tayong minahal ng Diyos. Hindi po natin kaya magmahal kung hindi po natin alam ang definisyon ng pagmamahal. So, ang Diyos po, pinaranas niya sa atin, kaya po natin magmahal. So, ito po, God loves us first. Mga kapatid, bago po tayo lumapit sa Diyos, mahal na niya tayo. Bago pa tayo manalangin, nakinig na siya. Magsusorry ka pa lang, pinatawad ka na. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos. Ganyan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Hindi naghihintay na tayo munang mauna, kundi siya mismo ang nag-iinisip, kaya tayo nagmamahal. Siya po nagpapauna. Anak, mahal kita. Anak, ito ang pagmamahal ko sa iyo. Anak, ito yung bibigay ko para sa iyo. Ay, salamat po, Ama. Sige po, ngayon, mai-share ko ito sa aking mga kapatid. Ganun po ang pagmamahal. So, nasusulat po sa Roma 5:8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong kaparaanan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So hindi po natin kailangan, maglinis ka muna, maging mabuti ka muna, magbigay ka muna, maging mabait ka muna. Hindi. Mahal po tayo ng Diyos Ama. Binigay na po ang Panginoon sa Kristo ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, para tayo maligtas. Yun po ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Hindi hinintay ng Diyos na maging perfecto at malinis tayo. Hindi. Dahil wala pong perfectong tao. Kasi kung naghintay po siya ng perfectong tao, wala pong lalabas na perfectong tao, walang maliligtas. Isa lang po naging perfecto, ang Diyos natin, ang Panginoong sa Kristo natin na pinadala dito sa lupa. Para tubusin ang ating kasalanan sa krus ng Calvario. Amen po ba? Amen po. Hallelujah. Next slide po. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Kahit marami tayong kahinaan,
marami tayong kapintasan, marami tayong kasalanan. Marumi po tayo, totoo man. Ako po, sobrang dumi ko. At habang patanda tayo ng patanda, papunta tayo ng papunta sa finish line, minsan naiisip po natin ito, may silbi pa ba ako? Naalala pa ba ako ng Diyos? Lord, nandiyan ka pa po ba? Lord, nandito po ako. Nandiyan ka pa po ba? Nagpaparamdam ka pa po ba? May mga nagtanong po ba sa atin, Lord? Mahal pa ba niya ako? Lord, mahal mo pa ba ako? Lord, do you love me? Ang sagot po, ito. Oo. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. God never changes. Sa atin po, tayo nagbabago tayo ng pakiramdam. Pero ang Diyos, patuloy po tayo minamahal ng Diyos. Next slide po. Ano ba po ang number 2? Real love, sacrifices. Nagsasakripisyo ang tunay na pagmamahal. Hindi puro salita. Hindi puro I love you. Ang tunay na pag-ibig handang magbigay kahit may kapalit na hirap. Mahirap po ang magmahal. Mga nanay at tatay, alam po natin ito. Ilang beses tayo nagsakripisyo para sa pamilya nyo. Ilang beses po kayo naghirap, mga tatay at nanay. Nagtrabaho kahit pagod na. Nagpuyat para maalagaan ang mga anak. Nagtiis kahit kayo ay nahihirapan. Kakainin nyo na lang, ibibigay nyo pa po sa anak nyo eh. Yung pangdamit nyo na lang, pangporma nyo na lang, ibibili nyo pa po ang damit ng anak nyo. Minsan tayo ang walang bagong damit. Tayo ang hindi kumakain ng sapat, basta may maihain lamang sa pamilya natin. Ganun po. Kaya saludo po ako sa inyong mga magulang, sa ating mga magulang dito, nanay at tatay po. Maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Amen po. Hallelujah. At kahit mahirap, ginagawa po ninyo dahil mahal nyo ang inyong pamilya. Kaya ang tunay na pag-ibig hindi komportable lagi. I want to share something lang po about sacrifice. Yung papa ko po sa dati, naglalakad lang yan. Lalakad yan, iikot po yan ng Clark, ng San Fernando, ng Tarlac. Dumating pa po sa punto na nag-bike na siya. Nagkaroon po siya ng bike. Bisikleta. Kahit masakit po mula umaga hanggang gabi. Ang uuwi niya lang pong pera is 300. Gagawa po, ng racket po yan. Gagawa po ng mga remote, DVD. Technician po siya eh. Hindi po sa kanya lumalapit ng trabaho. Siya po ang kailangan lumapit sa trabaho. Siya po ang kailangan maghanap kung sinong magpapagawa. Para lang may mauwing kapurit na bigas sa amin po. Kaya saludo po ako sa tatay ko. Yun po ang sakripisyo at pagmamahal sa akin ng tatay ko. Itinaguyod niya po kami para makapagtapos kami ng pag-aaral. Para lang may maihain sa table po. May makain po kami. Opo, kahit kahanin tubig asin lang po kami nung nabubuhay, nung bata pa po ako. Naitaguyod po kami ng magulang ko. Hanggang ngayon, kita nyo po, nakapag-graduate po kami. 3 na po kaming graduate ng kapatid ko. At may susunod pa po. Awa ng Diyos, awa ng Panginoong pong Diyos, itinaguyod po kami. Tinulungan niya po ang aking magulang. By grace alone lang po talaga. So yun po. Pero ngayon ko po na-realize na kung hindi sa sakripisyo ng magulang ko, nasaan ako ngayon? Hindi ako nagutom. Hindi niya po kinayaan magutom. Hindi siya nagkulang sa mga gamit ko. Hindi kami mayaman, oo. Pero mayaman ako sa pagmamahal ng mga magulang ko. At kung kayo, bilang tao, kaya magsakripisyo para sa mahal nyo, para sa mahal natin, gaano pa kaya ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos natin nasa langit para sa atin? Remember po, tayo tao lang, pero kaya natin gumawa ng ganong kalaking sakripisyo para sa pamilya natin. Paano pa ang Diyos natin? Next slide. Sabi po sa 1:3:16, sapagkat ganito na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong kaisa-isang anak. Buktong na anak. Upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya, by faith, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life. Sino po dito ang kayang ibigay ang kanilang anak o mga minamahal sa buhay para sa sakatauhan? Alam po nilang mamamatay ang anak nila, alam po nilang mamamatay ang mahal nila sa buhay, ipapapunta niyo po doon para lang sa kabutihan ng kabuuan. Siguro wala naman po.
Hindi po natin kaya yon. Tayong mga tao, hindi po natin kaya yon. Sabihin po natin may nagninga sa digmaan. Kasama ng Pilipinas. For example, nadamay na po. Sino po dito ang handang ipadala ang kanilang anak para sa ikabubuti ng bansa? Wala po. Ganun po ang pagmamahal natin sa mga anak natin, sa mga pamilya natin. Hindi natin kayang i-give up sila. Meron po ba? Wala po. Ganun po kahirap sa Diyos Ama ang naramdaman niya nung ipapadala niya ang kanyang buktong na anak dito sa kalupaan. Para po, kanino? Sa atin. Pero di ito hadlang upang iligtas tayo sa kapahamakan. Nang dahil sa labis-labis na pagmamahal niya sa atin, nagawa niyang isakripisyo ang kanyang buktong na anak. Ang Panginoong Kristo, pinatapunta niya po dito, siya po ang dumala ng ating mga kasalanan. Siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. So, next slide. Sabi po sa 1:15-13, wala nang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. O, ano po ibig sabihin nito? At may isang gumawa nito para sa atin. Meron po. May isang handang masaktan para tayo ay maligtas. Siya pong nasaktan. May isang handang nagbuhat ng krus. Siya po nagbuhat ng krus para sa atin. Ibig na tayo po ang nagbuhat ng krus na yon na ating mga kasalanan. Para tayo ay magkaroon ng panghabang buhay. Nakasama natin ang Panginoon Diyos, Ama. May isang tumanggap ng sugat, kahihiyan, kamatayan, dahil mahal niya tayo. Just imagine po, tatay, dinuran, sinipa, binastos, pinagsabihan ng kung ano-ano mas masakit na salita. Ang Panginoon Diyos, Diyos po siya. Pero tinanggap niya po yun, iniisip niya, mas importante ang kanyang misyon, nakapusit at dalhin ang ating mga kasalanan ay ipago sa krus para tayo maligtas, para tayo ma-redeem, mabayaran tayo. At sino man ang maniwala sa kanya ay maliligtas. Tiniis niya ang lahat na yon. Bakit? Bakit po? Parang questionable po nun, di ba? Bakit titiisin yun ng Panginoon sa Kristo? Ama po. Dahil po mahal niya tayo. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Yun lang po yun. Next slide po. At ang pangalan niya ay Jesus. Ang Panginoong Kristo natin. Hindi niya sinabi lang na, anak, mahal kita. Hindi lang po ganun. Hindi lang siya by word lang po. Hindi siya verbal. Pinatunayan niya ito sa bawat ratay, bawat latay, sa bawat patak ng dugo po niya, sa bawat pawis na tumagat sa kanya, sa bawat hakbang papuntang Kalbaryo, sumisigaw ang pag-ibig ng Diyos. Sumisigaw po na, anak, eto ang pagmamahal ko sa'yo, titiisin ko ito para sa'yo, para maligtas ka. Ang tunay man na pag-ibig, may sakripisyo. Hindi lang salita, may gawa, may pagtitiis, may pag-ibig sa sarili. May pagbibigay sa kapwa. At ang pinakamalaking patunay ng pag-ibig ay ang tinapos ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo nang tayo ay maligtas. Yun po ang tunay na pag-ibig. Next slide. Number 3, real love saves. Nagliligtas po ang pagmamahal. Nasusulat po sa Tito 3:4-5, ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Hindi tayo niligtas ng Diyos dahil perfecto tayo. Hindi tayo niligtas ng Diyos dahil mabuti ka o mabuti tayo. O dahil may nagawa tayong sapat para bayaran ng langit. Hindi po natin kayang bayaran ang ating kaligtasan. Sa halip, iniligtas niya tayo dahil sa kanyang biyaya. Habag, pag-ibig. Hindi natin kayang kitain ang kaligtasan. Hindi po. Hindi rin natin ito kayang bayaran. Walang mabuting gawa ang sapat para dito. Kaya ang kaligtasan po ay hindi ito reward na parang nabibili lang natin sa tindahan. Hindi po siya ganun. Ito ay regalo. It's a free gift. Libre. Binigay po ng Panginoon Diyos ng libre sa atin. Isang libreng handog ng Diyos para sa atin. Kahit alam niya na ang ating kahinaan, pagkukulang, kasalanan, mga kapintasan, minahal po niya tayo. Ibinigay niya ito hindi dahil karapat-dapat tayo,
kundi dahil mahal niya tayo. Kaya ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa ating pagiging perfect. Hindi po siya about sa perfection natin, kundi tungkol sa pagtanggap ng perfectong pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Next slide. Nasusulat po sa Efeso 2:8. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Pangilang beses na po inulit. Hindi po sa ating gawa, hindi po sa ating kabutihan, hindi po sa ating paghihirap, hindi po siya by score, hindi po siya test. Hindi po. Kahit hindi tayo karapat-dapat, kanta po yan, di ba? Minahal tayo ng Diyos. Kahit tayo'y makasalanan, minahal tayo ng Diyos. Imagine that. Kung yung karak nyo po na sobrang tigas ng ulo, sobrang kulit, mahal na mahal nyo po, nabasag niya yung pinaka-importante. Gusto ko ng, di ba po, nakakainis. Pag may importanteng gamit na sira ng anak mo, nakakapanggigil, pero mapapalitan po ba ng galit na yung pagmamahal natin sa anak natin? Hindi po. Ganun po ang pagmamahal. That's love. At ang napakagandang isipin dito is, lalo na habang tayo tumatanda, no? Dahil minsan dala-dala natin yung mga pagsisisi natin, mga kabiguan, mga pagkakamali, at sakit ng nakaraan. Pero ang biyaya ng Diyos ay mas malaki pa kaysa sa ating nakaraan, sa ating mga kabiguan. Mas malalim ang kanyang pagmamahal kaysa sa ating mga pagkukulang. At mas makapangyarihan ang kanyang salita, ang kanyang awa at pagmamahal kaysa sa ating mga pagkakamali. Yan po ang pagmamahal ng Diyos. Hindi hadlang ang ating nakaraan para mahalin ka ng Diyos. Hindi mo muna kailangang ayusin ang parte ng buhay mo bago kayo lumapit sa Diyos. Lumapit ka, come as you are to God. Because God loves us all. Next slide. Ano po number 4? Real love changes. Binabago po tayo ng tunay na pag-ibig. Alam po natin yan. Dati, hindi ka marunong magayos. Pero dahil nagmahal ka, naruto ka ng magayos. Nagbabago po tayo. Kapag totoong naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, nagbabago ang puso natin. Spiritual. Nagiging mas mapagpatawad tayo, mas maunawain, mas mapagmahal, at mas mapagpasensya. And it all comes na. Sunod-sunod na po yun. Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Ang kabutihan po natin na nagagawa sa kapwa natin, resulta lang po yun ng ating kaligtasan. Resulta lang po yun ng kabutihan ng Diyos na binaramdam sa atin, ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa susulat po, sa 1:13-34, kaya isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Pagmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, sabi po ng Panginoon sa Kristo, ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Mahalin po natin ang ating kapwa. Ngayon na alam na natin ang Diyos ay pag-ibig. Di ba po? Mapupuno tayo nito. Mapupuno po tayo ng pagmamahal niya. Para tayong isang baso. Isa po tayong baso na empty. Nag-uumapaw po tayo sa pagmamahal ng Diyos. Kaya kahit itapon mo yan, hindi. Mapupuno po yan. Ganun po ang pagmamahal. It's abundant. Abundant po. Ano po yung abundant? Walang katapusan. Hindi po masusukat ang pagmamahal ng Diyos. Para tayong isang container na punong-puno ng pagmamahal, ngayon para hindi matapon, anong gagawin natin? Kasi sayang naman eh. Di ba, punong-puno na po tayo yung container natin ng pagmamahal ng Diyos. Anong gagawin natin? I-share po natin. Ipamimigay po natin. Nag-uumapaw. Kasi sayang lang eh. Nag-uumapaw na tayo. Puno na ang lalagyan mo, ngayon, i-share mo. Share the love. Isalud mo yung ibang container para malagyan din ang nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos. Maapektuhan po mga nakapaligid sa atin sa pagmamahal. Makikita nila, ay si Jello. Dati, salbahe ito. Parang nakita ko, parang nagbabago siya. Binago siya ng pagmamahal ng Diyos. Ano kaya ang sikreto niya? Aalamin ko po. Nalaman ko. Ay, nakilala ko Panginoon Diyos. That's how we share the love. At dito po pumapasok ang mission statement natin sa Mosaic. Ano po yun? Embody the love. Ano po embody the love? Isa katao natin, isa puso natin, isa sa buhay natin, ang pag-ibig
Bakit po embody the love? Dahil hindi lang dating dapat malaman ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang po dito yan. Dapat nakikita rin ito sa buhay natin. Yes, alam natin, mahal tayo ng Diyos. Yes, alam natin na tinapos ni Jesus Christ yung mission niya sa krus ng Kalbaryo. Then what? What comes after that? There should be change. Mababago po tayo. Yung dating salbahe na Crisaldion, magiging mabuting Crisaldion, dahil resulta ng pagmamahal ng Diyos. Ang dating maramot na Crisaldion, magbibigay sa kanyang kapwa, magsishare ng pag-ibig niya, magsishare ng kung anong meron siya sa kanyang kapwa. Nagbabago po tayo. Binabago po ng puso natin ng Panginoon Diyos. Sa paraan ng ating pagsasalita, ng may kabutihan at biyaya. Dati nagmumura. Dati, nagsisigawan, nagkakagatan, nagpapangayan. Pero ngayon, may kabutihan. May patience. May pasensya. Hindi na po ganun kalakas ang boses. Makikita po ang kabutihan ng Diyos sa inyo. Pakikitungo sa kapwa ng may paggalang at malasakit. Pagpapatawad kahit mahirap. Sobrang hirap po magpatawad. Lalo na pag sobrang tindi ng ginawa sa inyo. Lalo na kapag sinaksak sa likod. Mahirap po patawad. Mahirap. Pero, nasusulat din po ba, diba? Love your enemies. And love your neighbors. Mahalin po natin ang ating kapwa. Pagiging mapagpakumbaba at maunawain. Hindi po tayo nagiging makasarili na. Iniintindi na natin ang iba anong iisipin nila. Pag ginawa ko ba ito, ma-offend ko ba si ganito? Di ba po? Iniisip natin anong mararamdaman ng iba, hindi lang kung anong mararamdaman natin. Pagmamahal kahit hindi tayo maintindihan. At araw-araw na pamumuhay sa pagpapakita na tayo ay kay Kristo Jesus. Nakikita po sa atin na mahal tayo. Minahal to ni Jesus Christ. May nagbago dito, mahal to ng Diyos. Kitang-kita po nakikita po sa pagkatao niya Hindi po siya mapagsigaw, hindi po siya mapagmura, nakikita po sa ugali ng tao kung paano po siya baguhin. Nasusulat po sa 1:13-35, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Paano po tayo malalaman kung tagasunod tayo ni Jesus Christ? Kung talagang follower po tayo ni Jesus Christ. Nagmamahalan po tayo. Ang ating mga kapatid. At even though, yung mga hindi naniniwala, magpakita po tayo ng kabutihan sa kanila. Mag-uumapaw ang pagmamahal natin at may isi-share natin sa kanila. Ganun po siya. Mga kapatid, minsan ang pinakamagandang sermon ay hindi salita. Hindi po ito, hindi po yung sinasabi ko. Minsan hindi po ito, kundi buhay na puno ng pag-ibig. Dahil kung tunay natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin ito maitatago, hindi natin ito makikimkim, hindi natin ito masasarili, lalabas at aapaw ito at makikita sa ating mga kilos, sa ating mga gawa, sa ating buhay, sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Hindi lang po ito pang one time, every Sunday na magsusuot po tayo ng kulay puti, ng holy robe. Hindi po. It's an everyday life na napapakita natin ang pagmamahal ng Diyos. At kung bakit tayo marunong magmahal, dahil una tayong minahal ng Diyos, ngayon na we embody the love, maaari na natin ibahagi ito ang pag-ibig na natanggap natin mula sa Diyos sa ating mga kapwa. Amen po ba? Amen. Next slide. Nasusulat po sa 1:1-4-8. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So po, mahalin natin ang ating mga kapwa. At kung mahal mo ang kapwa mo, doon makikita ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. At doon mo makikita if kilala mo ba talaga ang Diyos na sinasamba mo. At hindi lang sa mahal natin sa buhay Hindi lang. Hindi lang yung mga may amor sa atin. Tayo magpapakita ng kabutihan. Kundi sa lahat ng tao na sa paligid natin. Nasusulat po sa Luke 6:32. Kung iniibig nyo lang ang mga umiibig sa inyo, anong kabutihan ang ginagawa ninyo? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din ng mga umiibig sa kanila. Di ba po? Maging ang mga magnanakaw, umiibig na sa kanila sa mga, iibig po ba siya ng polis? Hindi po. Iibig siya ng kapwa niya magnanakaw. Ang mamamatay tao, magmamahal ng kapwa niya mamamatay tao. Hindi po siya magmamahal ng sundalo. Kasi ma-arresto po siya. Diba po?
Kaya po tayo, magmahal po tayo ng ating mga kaaway. Mahirap, totoo man po. Pinaranas po sa akin. Totoo po, bago po ako tumungtong dito. Ang hirap po bumaba sa tungtong mo, ibagsak yung pride mo. Mahirap ibagsak yung mga pader mo at humingi, ikaw na nga sinaktan, ikaw pang hihingi ng tawad. Mahirap po yun. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ganun po talaga dapat eh. Ganun to, pati ipakita natin. Sa atin po nagmumula, real love initiates. Mag-initiate ka. Ikaw ang unang magpatawad. Magpatawad ka at ikaw'y papatawarin sa ating po ng Panginoon sa Kristo. Kaya matuto po tayo mahalin ang ating kapwa. Kasama na rito ang ating mga kaaway, mga katunggali, at yung mga nangutang sa atin, at mga taong hindi natin nasundo, yung mga taong nanaksak sa atin habang tayo nakatalikod, matuto po tayo magpatawad. Mahirap po ito, tutulungan. Lalo na sa mga may atraso sa'yo, kakasalanan sa'yo, utang sa'yo, sinaktan ka, in-offend ka, tinraidor ka. Mahirap po. Mahirap. Pero hindi pa po natin nararanasan yung sasabak ka ng digmaan, tapos buhay mo na ang kapalit. Tapos kailangan mo mahalin, babariling ka. Mahirap. Di pa po tayo doon. Di pa po yun. Hindi pa po yun. Mas mahirap ibang level po yun. Yung sa atin, na-offend lang tayo eh. Nasakta lang ating emotion eh. Magpapatawad lang tayo eh. Wala pa po tayo doon sa buhay na natin ang kapalit. Pero kailangan pa rin mahalin itong kapwa mo. Wala pa po tayo sa level na yun. Pero ano po ba ang sabi ng Biblia? Ukol rito. Nasusulat po sa Marcos 12:31, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pang mas mahalaga kaysa sa mga ito. So kung mahal po natin ang ating mga sarili, matuto po tayo magmahal ng ating mga kapwa. So, hindi po mahalin muna natin sila. Matuto tayo mahalin rin ang ating mga sarili. Iba po ang pagmamahal ng Diyos. Mararanasan po natin ang pagmamahal ng Diyos, matututunan po natin mahalin ang ating sarili, at matututunan po natin mahalin ang ating mga kapwa. Kaya ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos, hindi namimili ng tao. Hindi sa selective. Hindi lang para sa mga mayaman, sa mga kaibigan, o pamilya, ka-close, friends, kundi para rin sa mga ating mga kapwa. Kahit sino pa sila. Kahit ano pa sila. Kahit alien pa yan, o ano pa yan. Kapag nasa puso natin ang Diyos, makikita ito sa paraan ng pagmamahal natin. At ngayon mga kapatid, next slide. Matapos ating balikan ang ating mga tinalakay. Ano po ang relove? Relove initiates, sacrifices, saves, nagkakalit po doon. Number 4, changes. Hindi ko pa alam ba't may ari yun. So, real love initiates, nagpapasimula. Ang real love, nagsasakripisyo. Ang real love ay nagliligtas. At ang real love ay nakakapagpabago. So now, ano po ba talaga ang real love? Nasagot po ba natin ang katanungan? Ito po ang sagot ng Biblia. Next slide. 1:1-4:10. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Ito po ang tunay na pag-ibig. Hindi dahil minahal natin ang Diyos, kundi minahal tayo ng Diyos at binigay niya ang kanyang bugto na anak para tayo maligtas. Mga kapatid, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos. At pinatunayan niya ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen. I would like to call the worship team po. Mga kapatid, maraming bagay na ang nagbabago sa atin habang tumatanda tayo. Marami tayong nararanasan, marami tayong na-experience. Minsan yung lakas natin hindi na sapat eh. Yung katawan natin, paunti-unti tayong humihina, kakasakit. Emosyon at pananaw natin sa buhay nagbabago. Mga pangarap, mga plano, minsan hindi natutupad. Minsan hindi natin na-achieve. May mga sitwasyon tayo sa buhay na hindi na natin alam anong gagawin natin eh. Mga relasyon natin, mga kaibigan natin, mga kasama natin, mga kapamilya natin. Minsan hindi nagtatagal eh.
Minsan, nagkakaroon ng issue, nagkakaroon tayo ng mga problema sa pamilya natin. Mga bagay na dati nating kinagigiliwan, mga gusto natin dati, hindi na natin gusto. At minsan, pati mga tao sa paligid natin, hindi sila nanatili. Nagbabago ang lahat. Walang nanatiling sing. Lahat po nagbabago. May mga taong dumarating at aalis, may mga panahong masaya, may panahong mabigat. Pero isa lamang ang bagay na hindi magbabago. Ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Ang pagmamahal sa atin kahit tayo makasalanan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen. Hallelujah po. Nasusunod po sa Hebreo 13:8, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. God never changes. At hanggang ngayon, sinasabi niya, mula noon hanggang ngayon, anak, mahal kita. Hindi dahil perfect tayo, kundi dahil mabuti siya noon, ngayon, at magpakailanman. At habang may buhay tayo magpatuloy. Patuloy lang po tayo sa buhay natin. I-embody natin ang love ni God sa buhay po natin. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, kundi sa buhay po natin. Maraming salamat po. Sino pong na-bless sa message ni Chris? Palakpakan po natin ang Panginoon. Parang hindi first time preacher, ano po? Pormahan pa lang. Pastor na, ano? Diba? Napakahusay, no? Parang sa isang first time na preacher, ano po? So parang ako nakakita ng nagra-rap kanina, no? Parang nagra-rap lang, diba? Talagang yung competent nandun, no? So, nakaka-proud, no? Yung pinakita ni Chris. At syempre, ganun din si Terence, no? So, sa susunod na linggo, meron na naman tayong bagong preacher, no? Napangan po ninyo yan. So, maraming salamat po sa inyo lahat. At alam niyo po, no? Pagdating po sa pag-ibig, wala nang mas ihigit pa sa pag-ibig na pinakita sa atin ng Diyos. Ano po? Tayo po mga tao, nakadesign po tayo magmahal. No? Nakadesign tayo na umibig. No? Pero bilang mga tao, limitado po yung pagmamahal na kaya natin gawin. No? Kadalasan kung nagmamahal man tayo, may kondisyon, may kapalit. Di ba po? So limitado po yung pagmamahal na pwede natin gawin. Pero ang Diyos po, hindi po natin kayang sukatin, hindi natin kayang ilarawan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? Walang ibang pinakamagandang paraan ng pag-ibig kundi yung pinakita pong pag-ibig sa atin ng Diyos. Yung pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Yung pag-ibig na handang magsakripisyo. Yung pag-ibig na handa tayong patawarin kahit ano pang mga nagawa nating pagkakamali. Ano po? So yun po ang pag-ibig ng Diyos na hindi po natin kayang sukatin base lamang po sa mga salita. Kaya nga po ang pag-ibig ng Diyos, tinatawag po yan na agape. So para lang po sa Diyos ang salitang agape. No, hindi po yan para sa tao, para sa Diyos lang po. Kasi tayo mga tao po, limitado po yung pag-ibig na pwede natin gawin. Pero ang Diyos po, no? Pero yung agape, termino lang po natin mga tao yan. Hindi pa rin po natin kayang sukatin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yan kayang sukatin ang mga salita lamang po. No? Ang pag-ibig, yun po yung halimbawa na pinakita sa atin ng Panginoong Jesus. Ano po? Bagamat siya'y walang kasalanan, pero tinuring siyang makasalanan. Sabi nga kanina, tinuring siyang kasalanan. Para kanino? Para sa atin. No? Kahit tayo hindi karapat-dapat, kahit tayo makasalanan, pero ang Panginoon, una tayong minahal bago tayo natutong magmahal. Tayo muna ang minahal ng Panginoon. Ano po? So malakpakan po natin ang Panginoon. Kung aking mawis